Ang mga pagbabago ng istatistika na dating kumilos ng buong banal sa pamamagitan ng hindi pagkain ng karne, ay magsisimulang gawin ang lahat ng mga ipinagbabawal na bagay ng hayagan. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay lubos ng nasasabik na si Jimmy. Dati ay hindi siya sigurado kung paano gamitin ang dalawang pamamaraan, ngunit ngayon ay nakakita na siya ng paraan para gawin ito. Nagpasya si Jimmy na siya ay magiging isang nangungunang disipulo at matutong gumamit ng dalawang uri ng Chin Energy. Pagkatapos nito, plano ni Jimmy na ilagay ang isang tao na maaari niyang kontrolin bilang bagong pinuno ng Wudang Sect, pagkatapos ay ayusin niya ang Wudang Sect, ang lahat ng iba pang tradisyonal na grupo. Naniniwala si Jimmy na ang Wudang Sect ay malapit ng maging isang unorthodox na sekta at ang Orthodox Mormon Alliance ay magiging masamang sekta na langit. Nagpasya si Jimmy na babaguhin niya ang mundo upang umangkop sa kanyang pananaw, ngunit para magawa iyon, kailangan niya ng mga tapat na tagasunod. Nagpasya si Jimmy na si Chongsheng ang magiging subordinate niya. Number 2, bibigyan niya ng pagkakataon si Chongsheng na makipagtulungan kay Chenggu para magkalat ng katiwalian. Tinanong ni Jimmy si Chungwo kung dapat nilang simulan ang kanilang pagsasanay. Sumang-ayon si Chungwo at sinabing, "Opo, Ginoo." Lumingon si Jimmy kay Chengsheng at iminumungkahi na maaari siyang makipag-practice laban kay Chungwo. Habang naghihintay at maiwasang mabagot, nagulat si Changwo at tinanong kung ano ang hinihiling ni Chenggu kay Jimmy na maghintay at ipinaliwanag na imposible dahil mas malakas si Chengsheng kaysa kay Chenggu. Itinuro ni Chenggu na na-master na ni Chongsheng ang umiiwas sa Cloud Swords Art. Tumawa si Jimmy at sinabi kay Chenggu na naniniwala siyang mananalo si Chungwo. Nagagalit ito kay Chongsheng dahil siya ang pinakamay kasanayan sa mga chunks, at si Chengwo ay kasisimula pa lamang sa pag-aaral ng mga diskarte na pinagkadalubhasaan pa ni Chengsheng ang Charge Sword Technique, na kinabibilangan ng paglalagay ng enerhiya sa espada habang ito ay maaaring hindi kahanga-hanga sa mga first class na disipulo. Hindi maraming mga disipulo sa pangalawang klase ang maaaring mag-claim ng parehong tagumpay. Naniniwala si Chongsheng na si Chenggu ay baguhan pa rin at hindi pa nakakatanggap ng tamang pagsasanay sa espada. Ipinunto niya na dahil ang mga alagad ng pangalawang klase ay maaari lamang gumamit ng martial arts. Natutunan nilang ang laban na ito ay magiging parang labanan sa pagitan ng fist at sharp. Tinanong ni Chengsheng si Jimmy kung gusto pa rin niyang labanan siya ni Chungwo. Sa ilalim ng mga kondisyong ito, binigyan niya ng seryosong tingin si Jimmy at tinanong kung mukhang nagbibiro si Chungsheng kay Jimmy. Napagtanto ni Jimmy na alam ni Chengsheng na siya ay medyo mas mahusay kaysa sa iba, ngunit sa tingin ni Jimmy ay natigil si Chongsheng sa ilalim ng isang bundok na walang lubad. Ang bagay ni Chung ay dumating kay Jimmy upang makita kung si Jimmy ay maaaring maging lubad na iyon, kaya sinabi ni Jimmy kay Chongsheng na oo, siya at may mukhang isang pabiro, at siya ay lihim na natutuwa na si Chongsang ay desperado para dito. Naisip ni Jim sa kanyang sarili na siya ay magpapatunay sa sinabi ni Chongsheng na siya ang nararapat na sundin sa pamamagitan ng paggamit kay Chungwo. Samantala, nagtataka si Chengwo kung bakit naging ganito ang sitwasyon kay Chengsheng. Pumulot ng isang stick at nagbabala na ang kanyang espada ay walang mga mata bago nila simulan ang laban. Si Jim, na sa palagay ay si Chongsheng ay naging mas walang galang, dahil sa hamon ni Jim, sinabi ni Jimmy na kung may nakarinig kay Chongsheng, baka isipin nila na siya ay isang martial arts expert, at sa tingin niyang si Chengwo ay natatakot pa ring labanan si Chongsang. Ngunit si Jim ay nagtanong. Habang nakaturo sa swords ni Chongsheng, iyon ay para lamang sa pagpapakita. Ito ay nakalilito kay Chongsheng, at alam ni Jin ang mga tanong kung bakit hindi ginagamit ni Chongsheng ang kanyang aktwal na espada. Naguguluhan si Chongsheng at nagtataka kung si Jim ay gusto talagang niyang gamitin niya ang kanyang espada. Sa palagay niya ay dapat na natatawa si Jimmy at ipinaalala kay Jimmy na mahigpit na ipinagbabawal ng mga alituntunin. Na ang mga disipulo na makipaglaban sa isa't isa gamit ang mga espada. Kinukutya ni Jimmy ang mga patakaran at sinabing pilay sila, na ikinairita ni Chengsheng. Sinabihan ni Chengsheng si Jimmy na tumahimik, dahil lahat ng tensyon na ito ay nakakaramdam ng labis na kaba at takot kay Chungwo. Sinabi ni Jimmy kay Chenggu at ibinulong ang ilan sa mga bagay na dapat mong katakutan. Sinabi ni Jimmy kay Chengwo at bamulong ng ilang tagubilin sa kanyang tainga. Nagulat si Chungwo at nagtanong kung ano ang ipinaliwanag niya na hindi niya magagawa ang iminumungkahi ni Jimmy. Tinanong ni Jimmy si Chungwo kung bakit niya sinasabi yun, hindi ba siya nagtitiwala? Tinitiyak ni Chungwo kay Jimmy na nagtitiwala siya sa kanya.
Kaya iginiit ni Jimmy na sundin ni Cheng Wu ang kanyang mga tagubilin. Binabalaan ni Jimmy si Cheng Wu na kung hindi niya gagawin ito sa paraang itinuro sa kanya, personal siyang haharapin ni Jimmy. Sinabi rin ni Jimmy kay Cheng Wu na kung matalo siya sa tunggalian, hindi na siya makakain ng karne. Nakakagulat ito kay Cheng Wu at ibinuka niya ang kanyang bibig at hindi makapaniwala. Iniisip niya kung hindi ba talaga siya makakain ng karne kahit konting kagat. Napagtanto ni Cheng Wu na hindi niya kayang ibigay ang karne, kaya sinabi niya kay Jimmy na siya ay magpapatuloy sa tunggalian at tiniyak sa kanya na ipaubaya ito sa kanya. Napansin ni Jimmy na nagbago ang mga mata ni Cheng Wu, at tila determinado siya. Tumawa si Jimmy Yu, iniisip na minsan kailangan lang ng mga tao ng kaunting push, pagkatapos ay itinanong niya kung dapat na ba nilang simulan ang tunggalian. Napansin ni Chung Sheng na si Jimmy ay mas bata sa kanya ng 1 taon, ngunit si Jimmy ay apprentice din ng nakatatandang master. Ngunit si Jim ay gumawa ng ilang pagbabago sa wooden sex swords techniques at natalo pa si Master Uncle Jin Heo. Bukod pa rito, hindi siya naharap sa matinding parusa dahil sa paglabag sa mga alituntunin. Kanina lang, natulungan ni Jimmy si Chung Wu na magbuhat ng malaking bato sa pamamagitan lamang ng pag-aayos ng kanyang tindig. Pumunta si Chongsheng dito para tingnan kung anong klaseng tao si Jimmy. Habang nagsasanay siya, napagtanto ni Chongsheng na may mga kahinaan sa kanilang mga diskarte. Gayunpaman, nang humingi ng payo si Chongsheng sa iba pang mga master uncle tungkol sa pagpapabuti, hindi nila siya pinansin dahil sa background ng kanyang pamilya. Nang masaksihan ni Chongsheng kung gaano kalaki ang pag-angat ni Chung Wu sa ilalim ng patnubay ni Jim, nagsimula siyang mag-isip kung si Jimmy ang maaaring sumagot sa kanyang mga tanong. Si Chongsheng ay kumapit sa isang kislap ng pag-asa, ngunit ngayon ay nagsisimula siyang isipin na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Pakiramdam ni Chongsheng ay walang mapapala sa pagpunta dito, kaya naisipan niyang bumalik, ngunit bago umalis, nagpasya siyang gustong turuan si Jimmy ng leksyon tungkol sa totoong mundo na sinisingil ni Chongsheng kay Cheng Wu, para salakayin siya ni Chengsheng. Napansin ni Chengsheng na gumagamit si Cheng Wu ng pamamaraan na tinatawag na Big Deeper Stride, na kinabibilangan ng mga partikular na paggalaw. Gayunpaman, napagtanto ni Chengsheng na kung alam niya kung saan si Cheng Wu dapat atakihin. Sa isang pag-atake, maaari niyang guluhin ang momentum ni Chung Wu. Gumamit ng stick si Chongsheng para atakihin si Chung Wu at sinubukang sirain ang kanyang momentum. Ngunit sa pagtataka ni Chengsheng, nawala si Cheng Wu. Nakayuko talaga si Cheng Wu sa mga atake, pagkatapos ay sinipa niya ang braso ni Chengsheng mula sa ibaba. Napansin ni Chengsheng na hindi lamang iniwasan ni Cheng Wu ang kanyang pag-atake, ngunit gumamit din siya ng isang pamamaraan na tinatawag na lazy donkey roll para gumulong sa gilid ni Chongsheng. Pagkatapos ay maayos na lumipat sa isang tumataas na dragon kick. Si Chongsheng ay namangha at nagtataka kung sino ang mag-aakala na si Cheng Wu, na hindi man lang inaasahang maging isang martial artist, lalo pa ang isang alagad ng isang prestihiyosong angkan, ay gagawa ng mga advanced na pamamaraan tulad ng rolling donkey kick. Ang lazy roll donkey ay isang pamamaraan na ginagaya ang isang asno na gumugulong sa lupa, ngunit hindi ito nagustuhan ng mga tradisyonal na martial arts group. Nadidismaya si Chongsheng at iniisip kung gaano katagal gagamitin ito ni Cheng Wu. Ang mga pamamaraan at natatanging pamamaraan. Sinipa ni Cheng Wu si Chengsheng at hinaranggan ito ni Chengsheng gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inatake ni Cheng Wu si Chengsheng mula sa likuran. Napansin ni Chengsheng na patuloy na tina-target ni Cheng Wu ang kanyang kanang kamay, at hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos. Hinahayaan ang nag-iisang counter-attack, iniisip niya kung itinuro ni Jimmy kay Cheng Wu ang lahat ng ito. Samantala, naniniwala si Cheng Wu na gumagana ang kanyang ginagawa dahil may ibinulong si Jimmy sa kanyang tainga. Sinabihan siya ni Jimmy na gamitin ang roll technique at idiniin ang pananatili sa gilid ng sword hand ni Chongsheng. Iniisip ni Cheng Wu na sinusunod lang niya ang itinuro sa kanya ni Master Uncle Jimmy, ngunit epektibo ito dahil tila hindi kayang labanan ni Chongsheng ang kanyang mga pag-atake. Tinanong ni Jimmy si Chung Wu kung naiintindihan niya, at tiniyak niya kay Chung Wu na hindi alam ni Chongsheng kung paano haharapin ang kanyang mga galaw. Ipinaliwanag ni Jimmy na kapag naging mas bukas ang mga galaw ni Chongqing at gumamit siya ng higit na lakas, ito na ang tamang oras para gamitin ang banayad na Cloud Swords technique, at iyon nga ang nangyari. Kapag si Chongsheng ay dapat nang mag-counter-attack, sinubukan ni Cheng Wu na salakayin si Chengsheng gamit ang isang hakbang na tinatawag na Iron Mountain Bush.
Sinubukan ni Cheng Sheng na harangin ito ng isang stick, ngunit nabali ang stick, at natalo si Chung Sheng kay Changwo. Hindi makapaniwala si Chung Sheng na natalo siya sa laban. Pinagalitan ni Jimmy si Cheng Wo at ipinaalala sa kanya na inutusan niya itong patuloy na gumulong hanggang sa makarating siya sa likod ni Chong Sheng. Si Jimmy ay nabalisa at sinabi kay Cheng Wo na siya ay masyadong mabagal. Humingi ng paumanhin si Cheng Wo, ngunit si Chung Sheng na nagtataka kung bakit galit si Jimmy kay Cheng Wo gayong siya ang natalo sa laban, pinapagalitan ni Jimmy si Chung Wo na nagpapaliwanag pa na si Chung Wo ay masyadong nagmamadali sa kanyang huling pag-atake, at iyon ay bakit siya natamon. Binigyang diin ni Jimmy na kung si Chung Sheng ay gumagamit ng isang tunay na espada sa halip na isang patpat, si Chung Wo ay maaaring napatay na. Biglang napagtanto ni Chung Sheng na nag-aalala si Jimmy kay Chung Wo. Sinabi ni Jimmy na dapat siyang humingi ng tawad dahil natalo si Cheng Wo sa laban. Inakala ni Jimmy na mananalo si Chung Wo, ngunit sinubukan ni Chung Sheng na sabihin ang isang bagay, at dapat ay alam mo ito. At hindi nakikinig si Jimmy. Sa halip, si Jim ay walang binanggit kung paano siya nabigo ilalim ng kanyang pagtuturo. Naguguluhan si Chung Sheng. Hinawakan ni Gino ang tainga ni Chung Wo at hinayla siya. Pinaalalahanan ni Jimmy si Chung Wo na sinabi niyang papatayin niya siya, tama. Sinabi ni Jimmy kay Chung Wo na hindi niya maisip na kumain ng karne sa susunod na 2 araw, tumutol si Shang Wo, at sinabing kung isasaalang-alang niya ang pakikipaglaban niya kay Brother Cheng Sheng, nagawa niya ng maayos. Ngunit sinabihan ni Jimmy si Chong Sheng na tumahimik at sinabing natalo siya ng isang piraso ng karne na halos nasa kanyang mga kamay. Naguguluhan pa rin si Chong Sheng. Sa tingin niya, si Jimmy ay nagsasalita na parang thug at hindi sumusunod sa mga patakaran tulad ng isang taong mula sa isang orthodox sect, at hindi ito ang inaasahan niya kay Jimmy. Gayunpaman, iniisip ni Chong Sheng kung may higit pa sa nakikita niya kay Jimmy. Si Jimmy ay parang eccentric, mas bata kay Cheng Sang. 2 linggo na ang nakalipas mula nang simulan nilang ayusin ang peace bomb. Natapos na nila ang pagpapako at karamihan sa mga kalat ay nalinis na. Iminungkahi ni Cheng Sheng na dapat silang magpahinga at kumain, ngunit kakaiba si Jimmy dahil nakuha ni Chong Sheng ang ilang mga pheasants para sa kanilang pagkain. Ipinaliwanag ni Chong Sheng na mabilis ang mga ibon kaya 2 lang ang nahuli niya. Niyakap ni Cheng Wo si Chung Sang at pinuri siya. Nagtataka si Jimmy kung bakit patuloy na bumabalik dito si Cheng Sheng. Dahil sa pag-aakala niya ay hindi na babalik si Chong Sheng pagkatapos manalo, ngunit bumabalik siya araw-araw. Tinanong ni Chong Sheng si Chung Wo kung handa na ba ang apoy, at kinumpirma ni Chung Wo na pinahahalagahan niya si Cheng Sheng. Dahil sa tulong ni Cheng Wo at iminumungkahi na mabilis silang magluto ng mga ibon. Para walang gawin ng master na si Uncle Jimmy, binanggit ni Chung Sheng na narinig niyang masarap ang pheasant. Hiniling niya kay Jimmy na bigyan sila ng ilang sandali upang ihanda ito. Naguguluhan si Jimmy sa pagbabago ng ugali ni Chung Sheng. Hindi naman ganito si Chong Sheng noon. Iniisip ni Jimmy kung may kakaibang nakain ni Chong Sheng o kung may mali, bagamat natuwa si Jimmy na nagsisimula ng magbago si Chong Sheng. At sa tingin niya ay nagsisimula na itong magbago. Hindi talaga siya nag-e-enjoy sa sitwasyon. Naiinis siya at iniisip kung ano ang mangyayari mamaya. Parehong abala sina Cheng Wo at Cheng Sheng sa paglamon ng karne. Nagkomento si Cheng Wo kung gaano kasarap ang lasa nito, at si Cheng Sheng ay nagpahayag ng pagkamangha sa pagkaranas ng karne sa unang pagkakataon. Napansin ni Jimmy na nasa buong mukha nila ang karne dahil medyo nasunog ito. Napagtanto ni Jimmy na isang pagkakamali na hayaan silang magluto mismo ng karne. Ano ang silbi ng pagkain ng karne kung halos hindi mo ito matitikman dahil sa napakasunog nito? Salamat si Chung Sheng kay Jimmy sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatikim ng ganito at inamin niya na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit naging malakas si Chung Wo. Binanggit ni Chong Sheng na pakiramdam niya ay lumakas siya dahil lang sa pagkain ng karne. Nagtataka si Jimmy kung bakit si Chong Sheng ay may kakaibang pagkilos, nahihirapan siyang paniwalaan na ang pagkain ng karne sa loob ng ilang araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ugali. Kinausap ni Chong Sheng si Jimmy at pinag-usapan ang mga kapintasan sa Cloud Swords techniques para sa techniques na ito. Ipinaliwanag niya na ang pag-aayos sa mga bahid na iyon ay hindi kasing simple ng una niyang naisip. Sa wakas, napagtanto ni Jimmy kung ano ang nangyayari. Naiintindihan niya kung bakit si Chung Sheng ay patuloy na bumabalik sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Jimmy na iniisip niya na baka dahil sa karne, ang kanyang bibig ay parang tuyo.
Nanghihingi siya ng tubig. Nag-alok si Sheng Wuo na kumuha ng tubig, ngunit mas mabilis si Chung Sheng sumugod upang kunin ito. Ngumiti si Jimmy, iniisip na kahit papaano ang kanyang subordinate number 2 ay mas mabilis. Naiintindihan ni Cheng Sheng kung ano ang nangyayari. Nagpasya si Jimmy na huwag masyadong bigyan ng reward si Chong Sheng. Binibigyan lang siya ng sasapat na gutom, ngunit hindi para maging patay gutom sa mga impormasyon na meron siya. Plano ni Jimmy na dahan-daang hubugin si Chung Sheng sa taong gusto niyang maging siya. Habang kumakain ng manok, nagkomento si Jimmy na mapait ang lasa. Tinatanong ni Changwo kung ayaw ni Jimmy at kung pwede niyang seluhin. Kahit na meron na siya. Sa Grace Palace, nabigla si Master Ma Yanggang nang mabalitaan na muli si Jimmy ay lumabag sa mga utos at kumakain pa rin ng karne. Kinumpirma ito ng unang klaseng disipulo na si Jinhai at iminumungkahi na dahil tumangging magsisi si Jimmy at patuloy na gumagawa ng mga maling gawain, dapat siyang parusahan ng mas matindi. Para baguhin ang ugali niya. Iniisip ni Ma Yanggang na kahit na pansamantalang pinapayagan ang pagkain ng karne at inutusan siyang huwag parusahan si Jimmy, lahat ng iba pang mga alagad ay sumusunod pa rin sa mga utos. Nagpahayag ng pagkadismaya si Ma Yanggang kay Jimmy. Idinagdag ni Jimmy na kamakailan kahit na si Chong Sheng ay gumugugol ng oras kay Jimmy kapag siya ay libre, at natalo pa siya kay Cheng Gu. Nagulat si Ma Yanggang at nagtanong kung si Chung Sheng ba ay isa sa mga nangungunang pangalawang klaseng disipulo. Kinukumpirma ito ni Jinhai at sinabing nakakabahala ito. Naniniwala si Jinhai na si Chong Sheng ay nalinlang ni Jimmy.